Hey mga brods, kahit nanalo ang SMB kahapon mga kabrods against Magnolia Hotshots, eto nga pong si Jobari Narcis na may 18 points ay hindi pa nga ito sapat para sa SMB dahil gusto nilang palitan ito mga kabrods. Dahil kumpara mo ito kina Ratliff and Justin Brownlee ay malayo talaga mga kabrods. Kaya ito na nga, ito pong SMB gusto nilang pilitin. Ito pong si Benny Boatwright Jr. Yes mga kabrods, dahil ito pong si Benny, siya naman talaga ang karapat dapat na maging import ng SMB this season. Hindi nga lang siya nag-start agad dahil ito nga pong si Benny ay nagkaroon ng surgery. Pero mga December mga brods, mid-December, may mga reports na tayo and rumors na ito pong si Benny Boatwright Jr. ay okay na pala. So green light na para makapaglaro. Kaso nga lang mga kabrods, hindi pa rin ito nagre-respond. So anong nangyayari mga kabrods dito kay Benny Boatwright? Knowing na siya lang naman din ang nakapagbigay ng kampeonato last season sa Commissioner's Cup sa SMB. So sayang na sayang. Ang hirap kasi nang kukuha na naman ng iba ito pong SMB tapos ito yung mangyayari. Hindi na naman fit sa team o kaunti lang yung mga points na binibigay. So kailangan din yung import na subok na may napatunayan katulad ni Benny Boatwright Jr. Ibang-iba naman din kasi ito sa tatlong import ng SMB this season. Sina Torren Jones, Quincy Miller, tapos Jobari Narcis. So walang-wala sa ginagawa ni Benny Boatwright Jr. last season. Kaya kailangan talagang pilitin nila ito mga brods. Masking agent ni Benny Boatwright, parang wala pa daw talagang sagot. So last month pa yan yung okay na okay. Ito pong kalagayan na ni Benny Boatwright Jr. pero hindi pa rin ito nakakapaglaro. So sayang lang talagang dami ng panahon na nasayang. Pero kahit nga nanalong SMB kahapon mga kabrods against Magnolia Hotshots, ay pang 8 pa rin ang kanilang standing. So sayang pa rin. So kailangan pa rin manalo ng SMB dahil kung hindi, baka sila pa yung hindi makapasok ng playoffs round. So iniisip kasi ng SMB kung si Jobari Narcis yung makakapasok ng playoffs kasamang SMB lineup. So mahihirapan sila mga kabrods. Maski nga dito elimination round pa lang, hirap na ito pong si Narcis. So hindi nga talaga nila mapalitan kasi agad-agad dahil hinihintay nila ito pong si Benny Boatwright. So sayang na sayang yung panahon mga kabrods. Kaya ito na nga, if ever man mga kabrods, sabi rin sa mga reports na kapag ito pong si Benny Boatwright Jr. talagang as in hindi na siya lasagot and mamaya may secret negotiation pala ito sa ibang liga, ay baka dito na lakunin ito pong former champ ng SMB as an import, ito pong si Chris McCullough. So kapag yan ay si Chris McCullough ng last option talaga mga brods pag hindi na ito bumalik si Benny Boatwright. Sayang din kasi, worth it kasi kung hintayin mo si Benny. Last season lang yan. Yung lineup kasi ng SMB nung nanalo ito pong si Chris McCullough noong 2019 ay iba kaysa sa ngayon. So mas maganda kung si Benny talaga ang magiging import nila. 6'10 pa mga kabrods. Parang meron kang Junmar Fajardo na dalawa dyan sa SMB. Mas athletic nga lang ito pong isa. Kaya ito pong si Benny mga kabrods, malaking bagay ito. 3 points shooting pa lang na ito, malaking bagay na. Tapos scoring nyo sa ilalim, footwork sa ilalim, body control, defense, and offense. Talaga mga kabrods, both ends of the floor, talagang maaasahan mo ito pong si Benny Boatwright. Hinihintay na lang talaga mga kabrods. Kaya pansin nyo, yung pagkatalo ng Magnolia Hotshots, hindi raman din ganun karamdam dahil napakadikit ng labanan na yon. So isipin nyo kung si Benny Boatwright yung nandyan, yung 18 points siguro ni Jobari Narcis, baka na 30 puntos na pataas ni Benny Boatwright at malayo na yung score mga kabrods. Malay natin, di ba? Kaya sayang din. Kaya sa tingin nyo mga kabrods, ito po bang si Jobari Narcis, worth it pa rin ba itong maging import ng SMB papuntang playoffs, or in worse, baka hindi pa makapasok ng playoffs? Kaya komento mo na po nyo dyan mga brods at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods Napanood nyo ba yung Barangay Ginebra San Miguel versus Blackwater bossing kahapon? Given naman na talagang malakas ang Ginebra kaysa sa Blackwater mga kabrods. Kaya ito, pinanalo nila ito. Tapos nandito na rin si Jamie Malonzo na naka 8 points. Tapos ito pong si RJ Abarentos naka 15 points. Siya pang best player mga kabrods. Kaya congrats sa Ginebra dahil umangat na sila sa pang-apat na standing na may 6 wins and 3 losses mga kabrods. Pero mga bro, kamakailan lang nag-post ito pong si Mr. Snow Badwa at ito, tinutukoy niya. Ito pong si Maverick Amici. Dahil ito pong kasing si Amici, kinuha nga daw ito ng Ginebra para mag-champion sila.
Pero ito pong si Amici, pag trade mo ito, mag-champion ulit ang Ginebra. So in short, kailangan lang talaga ng Ginebra na ma-trade pala si Amici para mag-champion dahil sa kanyang inconsistency. Yan nga ang pinarating ni Mr. Snow Badwa. So alam naman natin mga kabrods, may kapalit dapat ito. So ito nga, ayon din sa mga reports and rumors natin na ito pong Ginebra, interesado palang kunin ito pong si Paul Lee via 3-team trade. So gagawin nilang trade asset ito pong si Maverick Amici at kukunin nila ito pong si Paul Dalistan Lee. Yes, mga kabrods, alam din naman natin yung kakayahan ng isang Paul Lee. Talagang dagger ito kung dagger. Clutch kung clutch, and ang layo pa tumira. So sulit na sulit yung 4-point line dito sa PBA kay Paul Lee dahil ang dami niyang pinupukol dito mga kabrods. Pero syempre, pag-iisipan din ito ng Barangay Nebra San Miguel kung worth it ba ito dahil ito pong si Amici, diamak naman na mas bata pa ng 2 taon dito kay Paul Lee dahil 35 years old si Paul Lee, 33 naman si Maverick Amici. Pero pagdating naman sa scoring ability mga brods, maasahan mo dito. Ito pong 2 player na ito. Pero pagdating naman sa inconsistency, parang ganun din mga kabrods eh. Minsan may mga off night din si Paul Lee, minsan may mga magagandang laro rin si Paul Lee. So parang patas lang talaga mga kabrods. Talagang fair trade ang mangyayari pero kailangan din nila ng isang kupunan na may involve dito para nga gumana ito pong 3-team trade na gusto ng SMC Group. So parang win-win situation lang din mga kabrods. Malay natin, mas maganda pala kung magsama yung Amici Brothers sa Magnolia Hotshots tapos ito pong si Paul Lee naman ay mas fit pala kay Coach Tim Cone. Dahil alam naman natin sa Ginebra, gustong-gusto pa nila dating-dati pa na makahanap ng isang lethal na shooter mga kabrods. Siyempre si Paul Lee na ang pwedeng-pwede dyan dahil spot-up shooter nga ang laruan ni Paul Lee at pwede pa itong maging gwadya. Ang ganda ng footwork, ang ganda ng ball handling skills, ang ganda ng mga turnaround nito mga kabrods. Shooter pa. So parang lahat nasa kay Paul Lee na. Defense lang ang medyo kailangan lang improve ni Paul Lee mga kabrods. Pero ito, angas nung tundo ito eh. Hindi ito basta-basta umuurong mga kabrods kahit man mas malaki sa kanya. So 6'1 ang height ni Paul Lee, 6'1 to 6'2 rin. Ito pong si Maverick Amici. So parang hindi talaga nagkakalayo sila mga kabrods. So maganda ito para sa Barangay Nebra San Miguel kung si Paul Lee ay masubukan naman nila. Malay natin mas fit talaga ito pong si Paul Lee para sa kanila mga brods, lalong-lalo na papasok na tayo ng playoffs round. Kaya mas maganda kung meron ka talagang isang spot-up shooter at sharp shooter mga kabrods. Si Mr. Stone na nagsabi na kailangan palang i-trade ng Ginebra si Maverick Amici at malay natin on the way na. Ito pong si Paul Lee pala sa Barangay Nebra San Miguel. Ayon din ito sa mga reports and rumors natin na nagmamatch mga kabrods. Win-win situation lang. Madali lang din naman ito para kay Boss Al Francis Chua na ilipat ito pong mga players na ito, lalong-lalo na kapag na-involve pa yung isang farm team dito mga kabrods. Kaya sa tingin nyo mga brods, worth it ba na i-trade ito pong si Amici kay Paul Lee? So komento mo lang kung pinyo mo dito mga brods. Isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights yun lang. I'm out.